So if you have your Bibles with you, please turn now to Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, verses 6 to 9. Galatians chapter 1, verses 6 to 9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. But there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. In Filipino, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo nagsisiligalig at nangaiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Pagpalain po nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at ngayon ang ating mga pagbubulay-bulay ng Kanyang mga banal at hindi nagkakamaling salita. Ilang taon na rin po ang nakalilipas ng natatandaan kong nagsagawa tayo ng isang serye sa mga pag-aaral na may kinalaman po dito sa lalong kilala sa pamagat na 5 solas. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Ang mga ito po ay pinaniniwalaan nating summary ng ating pananampalataya. Ito po'y itinuturing nating haligi ng ating pananampalataya. Kaya't minamabuti ko pong muli itong balikan. Muli itong balikan, una, para po sa kapakanan ng mga bago-bago pa lamang nating nakakasama. Pero pangalawa, upang sariwain din at muli din pong pag-alabin ang sense of conviction ng mga dati na nating kasama o nung noon pa ay mga kasama na natin. Ito po ay segun doon sa sinabi ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 1, beginning verse 12, ang sabi po niya, kaya lagi ko kayong pinaaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito, kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. At sa palagay ko, nararapat lang na palalaanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay ako, dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak. Makatiyak akong maaalala ninyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. So basically, yun yung purpose, bakit tayo muling magsasagawa ng ganitong mga pag-aaral
Hindi lahat ng simbahan ay magkakapareho. Napakahalaga na maging klaro sa atin kung ano ang batayan para masabi natin na ang simbahang iyon ay talagang nakatayo sa mga pagtuturo ng banal na kasulatan. Taong June 1520, kinundi na po ng Santo Papa Leo X ang karamihan po sa 95 theses na nauna nang ipinaskil ni Martin Luther sa pintuan ng Wittenberg Castle Church sa Germany noong October 31, 1517. Ang mga ito po kasi ay tahasang nagko-question. Yun yung laman ng 95 theses. Ito yung mga pagtatanong, ito yung mga queries. Nagko-question ito sa ilan sa mga pangunahing aral, ilan sa mga pangunahing practices ng simbahan. Alam po ba ninyo kung ano ang naging matapang na tugon ni Luther sa pagkukondina ni Leo X sa kanya? Pinunit po niya sa harapan ng karamihan ang kautusan ng Santo Papa na yan, na siya ay magsisi, na siya ay magbalik loob sa simbahan. At dahil po dyan, siya po ay tuluyan na at mariing kinundi na at itiniwalag noong January 3, 1521. Dapat po sana alinsunod na rin sa express desire ng Santo Papa, ang German Emperor na si Charles V ay inaasahang dadakpin kagad si Martin Luther at ipapapatay. Pero dahilan na rin po sa intervention ng isang German prince na si Elector Frederick III of Saxony, napagpasyahan na bigyan muna ng pagkakataon si Martin Luther na magpaliwanag at magawang maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito nga po ang nangyari noong April 17, 1521, doon po sa Diet o German Imperial Parliament, Diet of Worms. Nang siya po ay muling bigyan ng isa pang pagkakataon para mag-recant o magsisi mula sa kanyang mga pinaniniwalaan na sa ganang atin, sa paniniwala natin, yung mga pinaniniwalaan ni Martin Luther ay pinaniniwalaan din natin. Naniniwala tayo na ito ay traceable kay Kristo at sa kanyang mga alagad. Pinaniniwalaan natin na ang mga itinuro ni Martin Luther at ng marami pang iba ay sumasang-ayon sa tunay na mga aral ng Biblia. Nang siya ay muling utusan na magbalik loob sa simbahan, ganito po ang kanyang pamosong tugon, pamoso at matapang na tugon. Unless I am convinced by the testimony of the Scriptures and by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the Scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against my conscience. May God help me. Amen. Here I stand, I can do no other. Now, hindi sarado ang isip ni Martin Luther. Ang tanging niyang hinihiling ay patunayan mula sa mga banal na kasulatan gamit ang kanyang pag-iisip, gamit ang kanyang pagtatansya-tansya,
mapatunayan sa Kanya na mga aral na Kanyang tinutulig sa aral ng simbahan ay mayroong biblical basis. Kung wala, ang sabi niya, hindi ko magagawa na itatwa ang mga mas pinaniniwalaan kong nakikita kong talagang itinuturo ng banal na kasulatan. In so many words, handa si Martin Luther na isalang sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan, ang kanyang sarili dahil sa konbiksyong ito. Well, basically, mga kapatid, halos naka-encapsulate sa sinabing ito ni Martin Luther ang ibig nating sabihin ng sola scriptura. Yan ang pamagat ng ating sermon sa umagang ito. Sola scriptura na ang payak na kahulugan ay mga o kasulatan lamang. Una, nangangahulugan ito na tinitignan po natin ang banal na kasulatan na siyang ating supreme and final authority pagdating sa lahat ng usaping espiritual. Lalo na po ang may kinalaman sa usapin ng kaligtasan at pamumuhay na nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Na bakit significant ito? Sapagkat ito po ay kontra sa pinaniniwalaan ng simbahan na bukod sa banal na kasulatan, kapantay ng banal na kasulatan, ay dapat din isaalang-alang ang itinuturo ng tradisyon, church traditions, at ang itinuturo ng magisterium. Ang magisterium ay yung collective teaching ng Santo Papa at ng mga obispo. Kapantay wika ito ng banal na kasulatan. Diyan po ay hindi tayo sumasang-ayon. Naniniwala tayo na ang banal na kasulatan ay nasa ibabaw ng lahat. At siyang mayroong final say pagdating sa ating pananampalataya. Na itatanong natin marahil, bakit tayo naniniwala na ang kasulatan lamang, wala nang iba, ang supreme and final authority natin? Well, ito'y sapagkat naniniwala din tayo na sapat ang kasulatan sa sarili niya. Kaya nga mariing ipinagbabawal ang magdagdag o ang magbawas ng anuman sa mga kasulatan. Sapat siya sa sarili niya. Kaya bawal dagdagan. Lalo namang bawal bawasan. Malinaw yan both in the Old and the New Testaments. Sa Deuteronomy 4:2, for example. Deuteronomy 12:32. At ganun din sa Revelation 22:18-19. Mahalaga yon, mga kapatid. Mahalagang maintindihan natin kung bakit natin sinasampalatayanan ang ating mga sinasampalatayanan. Nakalinya po dyan. Maging ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 4:6, ang sabi niya, learn not to go beyond what is written. Matuto kayo, aralin nyo. Huwag kayong humigit sa kung ano nakasulat. Anything na nakalabas sa pagtuturo ng banal na kasulatan ay questionable. Lalo na pagdating sa usaping pananampalataya. Amen? Naiintindihan po ba natin yung bagay na yon? Totoo po na maraming aspeto ng karunungan galing sa Diyos. Halimbawa ay sa larangan ng siyensya o marahil ay sa larangan ng history o kasaysayan. Ang hindi tahas ang itinuturo, marahil hindi nga tinalakay man lamang sa mga kasulatan. Pero muli, pagdating sa usapin ng kaligtasan ng kaluluwa, pagdating sa usapin ng banal na pamumuhay,
Paano ka magiging dapat sa harap ng Diyos pagdating sa usapin ng marapat na paraan ng pagsamba? Ang banal na kasulatan po ang tangi nating basehan. Asayo po sa John chapter 20, verses 30 to 31, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written. Marami nang hindi sinama. Maraming hindi nakasulat. Pero bakit may mga isinulat? These are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Amen? Yung nakasulat, kung sasampalatayanan mo, sapat para magbigay sa iyo ng kaligtasan. Yung mga hindi nakasulat ay hindi sinulat dahil hindi kailangan. Amen? As simple as that. O halimbawa, yung 2 Timothy chapter 3, verses 15 to 17. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Again, complete, may be complete. Lacking nothing, wanting nothing, may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Interestingly, ano ba ang context nito? Ang context nito ay perilous times. Amen? Difficult times. Ano yung perilous times? Ano yung difficult times? Ito yung, ang sabi, men will be lovers of self. Men will be lovers of money. Men would be lovers of pleasure more than lovers of God. Men would be boastful and disobedient. Sa mga panahong kagaya niyan, sa mga panahong kagaya ng panahon natin, ano ang kailangan na magsusustain sa atin, magpapatibay sa atin, magsisilbing tanglaw natin sa magulo na mundong ito? The Scriptures. Amen? That's the context of 2 Timothy 3:15 to 17. And, hindi lang yon. If you continue on reading, pagdating ng chapter 4, we are supposed to preach it in season and out of season. Amen? We are supposed to share these wonderful truths. Kaya nga ba, dahil ang mga salita ng Diyos na isinulat ng mga propeta at apostol ay supreme, ano ang iniwang babala ni Paul sa 1 Corinthians 14 tungkol dito? Doon sa verses 37 and 38. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos, sumakanya ang banal na Espiritu. Dapat din niyang kilalanin na ang mga sinulat ko, si Apostle Paul being one of the inspired human authors of the Holy Scriptures. Sabi niya, dapat kilalanin na ang mga sinulat ko sa inyo'y utos mismo ng Diyos, salita mismo ng Diyos. Kung salita ng Diyos, anong dapat na trato? Verse 38, at kung mayroon mang hindi kumilala sa aking mga sinabi, huwag din ninyong kilalanin. Amen? So ang pinaka-standard, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Ang mga pagtuturo bang iyong naririnig ay itinuturo mula sa salita ng Diyos. Kung hindi, magmatulin kang umalis sa lugar na yan kung ang salita niya ay hindi itinuturo. Wala tayo sa business ng wento mo at saka wento niya. Ang mga wento'y walang wenta. Amen? Tayo ay nasa business ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ito comedy bar na ang trabaho ng mga ngaral ay magpatawa lang na magpatawa.
Hindi ito konsyerto na ang trabaho ng mga ngaral ay kumanta ng kumanta. Ito ay lugar kung saan ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan ng may buong katapatan at may buong paggalang. Amen? So malinaw po mula sa mga talatang ito na ating binasa na hindi lamang supreme ang authority ng Holy Scriptures when it comes again to our faith and practice. Ito rin po ay sufficient. Sapat din. Supreme, sufficient. Sapat, husto, walang kulang. Klaro yan. Maging dito sa talatang ating nabasa na. Uulitin ko, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, equipped, totally equipped unto all good works. Pero muli, hindi lamang ito supreme and sufficient. It is also clear enough to be understood, you see. The clarity of the Holy Scriptures, or sometimes we call it the perspicuity of the Holy Scriptures. Supreme, sufficient, and clear. Meaning, the Bible is clear enough that anyone, even a child, binasa natin kanina, 3:15, di ba? Even from a child, and that from a child, rather, thou hast known the Holy Scriptures. Now, let me stop for a while and remind you, parents, anong ginagawa mo? Huwag nating iasa sa mga Sunday school teachers. Ikaw ang may pangunahing responsibility na turuan ng iyong mga anak sa daan na dapat niyang lalakaran alinsunod sa kanyang mga salita. Huwag mong pabayaan yan. Without you knowing it, unti-unti na silang lumalaki at magpo-form na sila ng sarili nilang pag-iisip at pasya. At pag nangyari yon, at hindi mo sila inimpluwensyahan ng kanyang mga salita, maaaring ang mga pagpapasya nila ay hindi nakaugat dito, kundi nakaugat sa mga impluensya, other influences for that matter. Amen? Pinatunayan na maging ng mga pag-aaral na yaong maaga pa ay binabad na sa mga pagtuturo ng salita, ay normally hindi lumalayo sa simbahan. Hindi mo gugustuhin na ang anak mo sa kanyang paglaki ay maging tabang sa anumang may kinalaman sa mga bagay ng Diyos. Hanggat may pagkakataong ka pa, ibabad mo sila sa kanyang mga salita. Amen? Of course, we acknowledge that not everything in the Bible is equally clear. Kaya nga po nagtalaga ang ating Panginoon ng mga tagapagturo sa iglesia. Ephesians 4:11-14. Yet again, the gospel is plain enough to anyone who will read the Bible. Pero isang paglilinaw lang, hindi ibig sabihin ng sola Escritura na malaya na ang sino mang individual na iinterpreta ang mga kasulatan sa paraang nais niya, base lamang sa antas ng unawa na mayroon siya, nang hindi man lamang isinasang-alang-alang kung paano ito inunawa at kung paano ito ipinangaral ng mga mananampalatayang nauna sa kanila, yung mga nabuhay ng nakaraang panahon. In short, sola Scriptura is not to be confused with solo Scriptura or nuda Scriptura, bare Scripture or Scripture only.
para matulungan tayong mas maintindihan ito ay bayaan niyong basahin ko si Michael Patton sa kanyang komentaryo tungkol sa Nuda Scriptura. It refers to an approach to Scripture devoid of any interpretative tradition or community context. Nuda Scriptura is divorced from the historical and ecclesiastical context that have traditionally informed Christian interpretations. Now, this approach can lead to a more individualistic and isolated understanding of the Bible, potentially ignoring centuries of theological discussion, reflection, and consensus. Ingat tayo. Kung yung aral mo, ikaw lang ang naniniwala at hindi mo matrace back mula kay Kristo, hanggang sa kanyang mga alagad at sa mga sumunod pang henerasyon ng mga mananampalataya, abay, teka muna. Mag-ingat ka. Hindi yung aakyat ka lang sa bundok ng Tamayong o sa bundok ng Mount Apo sa Tamayong, pagbaba mo, ikaw na ang appointed son of God. O kaya naman nagkulong ka ng 3 araw, 3 umaga at 3 gabi, walang kain, paglabas mo, ikaw na ang ibong mandaragit, ang anghel na nagmula sa malayong silangan. That's the danger. Noong nag-aaral ang salita ng Diyos, sa sarili niya, na hindi isinalang-alang kung paano ito binabasa at inuunawa ng iba. Sinabi ng banal na kasulatan, in the multitude of counselors, there is safety. Amen? Ang mismo pong pagkakadisenyo ng Panginoon sa church ay nagpapakita ng pattern kung saan ay kakailanganin natin ng isa't isa, lalo na sa paglago sa unawa at pananampalataya. Binasa na natin kanina, Ephesians 4:11-14. Magtuturuan, mag-aaralan, ang mga gifts na binigay ng Diyos sa simbahan ay gagamitin ng isa't isa to minister to one another. Kailangan natin ng isa't isa. Delikado po yung diwa na, for the Bible tells me so. Kanta ng mga bata. O kaya naman just me and my Bible. Tapos magtuturo ng bagong aral na lihis sa nauna nang itinuro ng mga alagad at niyakap naman ng mga mananampalataya na nabuhay sa mga sumunod pang panahon. Tungkol dyan ay ganito ang sinabi ni Charles Spurgeon. I cannot agree with those who say that they have new truth to teach. The two words seem to me to contradict each other. That which is new is not true. It is the old that is true. For truth is as old as God Himself. Now, in light of all of these wonderful truths that we have already discussed, let's now move on to the study of our text. Let me read again Galatians 1 verses 6 and 7 in Filipino. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsiligalig at nangaibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po muli ang pasimula ni Paul? Ano sabi niya? Ako'y namamangha. Kapansin-pansin po na di na siya nagpaligoy-ligoy. Wala na pong maraming pasakalye. Nasa verse 6 pa lamang tayo ng chapter 1, pero ni-raise na niya ang issue, seryosong issue. Bakit? Sapagkat ang usaping kanyang nais bigyang pansin ay matter, so to speak, matter of life and death. Humaharap
sa isang seryosong panganib ang iglesia. Ano pong panganib? Well, una, ayon na rin po sa verse 6, kulang sila sa discernment. SGBC brethren, let us be wise, more wise. Let us be more discerning sa bawat aral na itinuturo sa atin. Hindi yung mukha lang tama, yakap agad, maupo muna, hinay-hinay, aralin muna. Muli, humaharap sila sa isang seryosong panganib sa iglesia. Ano po yung panganib? Again, una, ayon pa rin po doon sa verses, kulang sila sa discernment. Ako'y namamangha na kay dali, yan ang sinabi niya kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Bakit napakahalaga para kay Paul ang bagay na ito? Kasi may pitak sa puso ni Paul ang mga Galatian believers. Siya po ang nag-aakay sa marami sa kanila sa Panginoon during his first missionary journey. Nababasa natin yan sa Acts chapters 13 and 14. Kaya't laman po sila ng kanyang mga panalangin. Pagkatapos mababalitaan niya na unti-unti na silang nalilihis ng landas. May ilang mga bulaang tagapagturo na nakapasok sa loob ng iglesia, na pilit pinahihina ang haligi parang mga anay, na unti-unting kinakain yung haligi ng kanilang pananampalataya, haliging tinatayuan nila bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng mga maling aral. At ang mas malungkot, tila napaka-naive na mga Kristiyano doon na madali silang nahulog sa bitag na ito. No questions asked. Niyakap nila ang mali. Unti-unti silang, paano nilarawan ni Paul? Unti-unti silang bumaling palayo sa Diyos. Bumaling palayo sa kanyang mga aral. Again, nagsilipat kayo, sabi niya. Active sila dito. Well, it might be a bit confusing kasi in our King James, I marvel that ye are so removed from Him. So it seemed like parang an action is being done to them, di ba? Something is being done to them. Passive sila. Di ba? Kayo ay inialis. Pero ang totoo, active sila dito. Kaya ang mas tamang basa dito, sila po ay nagsisilipat. Hindi sila inilipat. Sila mismo ang nagpasya. Lilipat kami. Aktibo sila dito. At presente ito. Nangyayaring kasalukuyan. Sila ay nagsisilipat mula sa Diyos patungo sa mga maling aral. Whatever that may be. Yung paglipat na ito ay tumutukoy po sa pagbaling o pagbabago ng kanilang katapatan. Kumbaga sa politics, ang tawag natin dyan balimbing. Parang yung Congress natin. Amen? Ang daming balimbing. Lumalayo na sila, iniiwan na nila ang Panginoong Diyos na tumawag daw sa kanila sa biyaya tungo sa biyaya mismo ni Kristo. At hindi sila aware. Yun ang malungkot. Clueless sila na lumalayo na pala sila. Bantayan natin yan. Lalo na pagdating sa ating simbahan. Malinaw po yung kabiguan nilang yan na ma-discern kung alin ang matuwid at kung alin ang liko, dahil bumabaling na nga sila sa ibang ebanghelyo. Non-negotiable po, mga kapatid, ang gospel. Essential po ito. Kung dito nagkakamali ang isang simbahan, hindi ito maituturing na Kristiyanong simbahan. Saan po nag-uugat ang lahat?
Going back to verse 7, mayroong ilan sa inyong nagsisiligalig. May mga troublemaker sa loob ng simbahan. Nililigalig nila lalo yaong mga madaling madaya, madaling mapaniwala. Paano nila ginagawa yon? Makapagbibigay sa atin ng idea ang pangyayari doon sa Acts 15:1. Ang sabi po ay ganito, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Sa ganitong paraan, napasasama nila ang gospel. Na somehow, hindi sapat ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Na ang kapangyarihan ng kanyang biyaya ay hindi sapat na magbigay ng lubos at tiyak na kaligtasan. Na somehow, dapat may contribution ang tao upang mangyari yun. Yun ang nagpapasama sa gospel. Sapagkat sa biyaya, tayo ay nangaligtas. Hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. Kahit naman anong religion, pare-pareho lang. Iba-iba lang ng suhestyon. One church would tell you, you have to submit and observe the sacraments, for example. Islam has its 5 pillars. One of those is, before you die, you've got to, go to Mecca for a pilgrimage. Buddhists have their own eightfold path to nirvana. Pero iisa lang yun eh. Di ba? Maliligtas ka kung may gagawin ka. Ililigtas mo sarili mo. At yan po ay tinutulang mariin ng banal na kasulatan. Walang kakayahan ng taong iligtas ang kanyang sarili, kaya nga mayroong isang Kristo na ating kinikilalang tagapagligtas. Now moving on. Galatians 1:8-9. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muli gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Kapag may pagtatangka po na pasamain ang gospel, kinakailangan maging handa tayong i-address ito. At i-address ito agad. Don't beat around the bush, so to speak. May hakbang tayo dapat gagawin. Muli, again, verse 9, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay matakwil. Kapag ebanghelyo na tinatangkang baguhin inuman, grounds yon for condemnation, mga kapatid. Dapat po tayong maging tapat sa pagsunod sa pangangaral at sa pagtatanggol ng ebanghelyo ni Kristo. At the same time, we must vehemently reject any other gospel. At tungkol po dito, anong payo sa atin ng British theologian and author na si John Stott? We are not to be dazzled, as many people are, by the person, gifts, or office of teachers in the church. They may come to us with great dignity, authority, and scholarship. They may be bishops or archbishops, university professors, or even the Pope himself. But if they bring a gospel other than the gospel preached by the apostles
and recorded in the New Testament, they are to be rejected. We judge them by the gospel. We do not judge the gospel by them. Amen? So sa dulo, ang panalangin ko ay maging handa po nawa tayong ipagtanggol ang pinaniniwalaan nating tunay na mga aral ng banal na kasulatan. Tularan po nawa natin ang halimbawa ng mga mananampalatayang nauna sa atin. Sa pagwawakas, bayaan ninyong basahin ko sa inyo ang paglalarawan kung paano naganap ayon sa tala ng kasaysayan ang ginawang pagtatanggol ni Martin Luther sa kanyang mga conviction. Ganito po ito inilarawan. As they debated, the Catholics would say things like, the Council of Constance says, or this papal decree says, or Aquinas says, and Luther would respond, yes, but Scripture says. So it went, with the church officials quoting canon law and established tradition, and Luther countering with Scripture. Amen? Oh, praise be to God. Pakaingatan po nawa tayo at gabayan ng ating Panginoon. Magawa po nawa nating manatiling matatag na nakatayo sa mga katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. At kailanmat kailangan, magawa po nawa natin itong ipagtanggol. Purihin ang kanyang pangalan.